The cure of the demoniac. Mao kana ang ebanghelyo nga tulungog ni ining ikaupat ka Domingo sa ordinaryo nga panahon sa simbahan. Giayo ni Jesus ang taong giyawaan. Diya sa novel nga sinulat ni William Blatty nga titulag The Exorcist nga gibuhatag sa Rida. Gitabangan kita pagsabot o gipabuka kita sa mga mata. May tungod ni anang makalilisan og ngilad nga kinaiya sa yawa og daotan. Mao sa Lida The Exorcist. Og matod pa ni San Pedro, naghatag siya og pasidaan, warning sa tanang mga Kristohanon. Isulti siya, be sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, solid in your faith. Mao kana ang warning ni San Pedro natong tanan nga matuon. Again, pag mabinantayon kamo, batok sa inyohang mga kaaway nga espirituhanon. Kay sila, kini mga yawa, naglibot suroy, sama ko sa ka leon na nagmulob, nangitag tukbunon. Kanang patugtog niya, matukog yun mo. So, tinuod mga igsoon, evil possession is real. That is not superstition. Evil possession is not a product of the figment of imagination or human imagination. It's a real thing in space and time, in our human history. Daghan ang gitorture sa daotan nga nangitag kadaglagan sa tao. Sa conjuring nga salida, gituluan kita nga aduna kuno 3 stages of demonic activities: the infestation, makadungog kang mga lakaw-lakaw sa imong balay nga ikaw rang usa, and objects move by their own. Then ikaduha, kaya gitawag nato og oppression, striking where you are weak and vulnerable. Mao na ikaduha nga stage sa demonic activity. Ikatulo, kung weak na ka, possession. Sudlan imong lawas sa demonyohanon nga presensya. Again, the infestation, the oppression, and the possession. Mao kana kuno ang 3 stages of demonic activity. Ato sa nakitaan ang saka sugilanon sa kinabuhi ni Emily Rose. The exorcism of Emily Rose. Naglibot ka to sa istorya sa kapare. Pare nga gi-accused and eventually was convicted by the crime na gitawag nila og negligent homicide. Nga tungod kay i-advise niya si Emily Rose nga di na mo tumal siyang tambal prescribed by attending physician. Gumikan kay ang sitwasyon ni Emily Rose is no longer a case of a medical condition but now a real case of evil possession. Mao na nga ipahunong niya og tumar og tambal si Emily Rose, namatay. Karon ikiha ang pare og negligent homicide. He was put behind bars for 5 years while trial is ongoing. But on the day of his conviction, he was set free. He was released because the jury sa trial courtroom nagtuo that is something supernatural phenomenon holding the life of Emily Rose. Pero on the day of his conviction, ipagawas ang pare na kumbinsi nila bisan dili mapruiba ang mga gitawag natong demonic possession sa court of law to kay by evidence ang presentation dito, physical evidence, but you cannot prove that one. Pero ang pare sa iyong conviction wala giapilar niya tungod kay para niya what is important is he was able to tell the story of Emily Rose
dili ko na siya belong sa mga espiritu, mga material nga mga butang, kundi on the realm of spiritual and God. Mao na nga importante na istorya niya ang suglanong Emileros nga diha sa kinabuhi ni Emileros yang lawas daghan demonyo nga nagpuyo niini. One time dito sa scene sa maong Sarida, ang mahal ni Maria nagpakita ni Emileros. Gi-invite si Emileros nga pwede na ka muuban ka na ako karon aron makapahulay ka gikan sa kadaot nga gihimo sa mga demonyo sa imong lawas. You can now rest in peace. Kuyog ka kanako. Pero ning balibad si Emileros, resulti siya sa Mahal ni Maria nga di sa karon. Tuguti ko nga musafir sa kong lawas uban sa mga dautan o demonyohanon nga mga gahom aron pinaagi niini nga unta ang mga tao mutuo nga naay Ginoo ka naay may demonyo sa kong lawas nagpuyo. So again, that is very impressive statement ni Emileros. Tinautunta nga diha sa tupag-ila nga dunay mga demonyo ni kalibutan mo ila usab kita nga nay Ginoo sa kaytas-an. Umosop ka na ang gisulti sa mga sa conjuring nga salida katong mga artifacts gibutang sa kwarto gilain kay katong mga conduit sa mga dautan. Adunay mga demonyohanong gahom nagpuyo didto. Nisulti ang clairvoyant nga si Lorraine, nisulti siya nga musud siya atong artifacts nga puno og kadautan ato maong room, kwarto sa iyang pagkasud niya ato nga adunay dautan makinundom siya nga adunay Ginoo sa kalangitan. Kinauto na magigsuon nga dili nato i-underestimate kini mga yawa sa atong kinabuhi. Ang strategiya sa yawa matod pa dili ka patuon nga naa sila. That is why almost everyone is skeptical that evil exists. Pero naa sila sa itong palibot. Mo na nga aya patugtog kay mutapan na nimo. No karon mga igsoon, more than the issue of curing the demoniac, this gospel reading today underlines and highlights the power and authority of Jesus. Jesus astonishes the people attending the synagogue service by his word. He teaches people with authority in a manner the prophet of old thought as spokesperson of God. Ang pagtudlo ni Kristo sa sinagoga, dili siya sama sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod, because these people are teaching others with hypocrisy and pretension. No. But Jesus, on the contrary, he teaches people with power and authority. Mo kana gitudlo sa ebanghelyo karon. O ang iyang power and authority is manifested not only in the power of Jesus' word to convince and to tell the truth, to show the truth, but above all, his power and authority is manifested by his word to effect change on everything. Unsay gisulti niya, matuman, that's the power of his word, ang gahom sa iyang pulong. So, in this case, we are reminded by God, who in the beginning created the universe by the power of his word. Ang iyang pulong is not only narrative, but only creative. Mao kana ang pulong sa Ginoo. Adunay gahom. Pagsulti, let there be light, there was light. Let us make man in our image and likeness. Nahimo ang tao. Adunay gahom ang iyang pulong. Not only narrative, but creative in a way. Gihimo sa Ginoo. Gihanay sa Dios ang kaniadtong gubot nga sitwasyon sa kinaiyahan. O gibuhat niya ang kalibutan, gihanay niya
pinaagi sa gahom sa iyang mga pulong. O si Kristo, matod pa, na tao din sa kalibutan, siya ang pulong sa Ginoo nagpakatao, nga may puyuban ka nato. As we all heard in the prologue of St. John, his gospel, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and who dwelt among us, referring to Jesus. Jesus now in the fullness of God is the very Logos, the very Word of God, nga natao, nga may puyuban ka nato. Nga naman, sama, kaniadto nga iyahang gihanay ang kagubot sa kalibutan, kinayahan, ang ginuusab, nyanhe, ang iyang hanayon, ang kagubot sa katawhan nga nasinati, gumikan sa sala. Mao na nga ang pulong sa Ginoo, not only creative but curative, restorative, liberating. Mao ka nakita. Curative tungod kay siya papaglagan sa katawhan, iyahang giayo ang mga masakiton, ang mga sanlahon, iyang gihinduan, mga paralitiko. Unsa pang matang sakit sa katao, iyang giayo. Restorative, gibalik niyang pananaw sa mga mata. Labaw sa tanan mga makasasala ang sa likway sa katalingban, iyang giayo. Aron sila dawato pag-usab sa katalingban na nagsalikway kanila. And also liberating. Tungod kay ang Ginoo nagpalingkawas og mga yawa gikan sa gayawaan. Ang mga patay yang gibanhaw, kinsa patong giulipon sa yawa o kinsa giulipon sa kamatayon, Ginoo naghatag nila kagawasan through the power of His Word. Lazaro, veni furas. Gawas diya sa dugnanan ni gawas si Lazaro. In a way, giving Lazaro freedom and liberation from the powerful clutches of death. Mao ka na ang Ginoo, iyang pulong. Huwag nabasahan, iyang pulong is transformative. Nagtuo sila, ningon sila, nga ang pinaka dako nga milagro nga gihimo ni Kristo sa papaglagan sa katawan is ang iyang pagbanhaw ni Lazaro. No, that is not. Para kanato, the greatest miracle ever done by Jesus in His public ministry is His power to change the heart of every human person, because His power, His Word is transformative by nature. Mao ka na ang Ginoo. Gahom, adunay otoridad gahom ang iyang pagpanudlo. O gibuhat niya kini mga igsuon aron sa niini kita usab iyang i-destroy, gubon niya ang gahom sa kadautan aron iyang ipatunhay, tukuron niya ang iyang ginarian nga Dios nun dinhi sa kalibutan. And also to destroy and cast out our false persona. False persona that is created by the devil in us, that destroys our divine image. And also to free us from the slavery of sin. Ang Ginoo, He stands by for us like a mirror to remind us that we never belong to evil. Wakta parang iya sa dautan. For God's sake, you are created by God. You belong to God. Kung Ginoo sulte, you are mine. You belong to God. You are called to holiness, not to destruction and death. Mga, we need to submit ourselves to the will of our Creator, to the authority and power of God who transforms everything into new creation. Bisan gahapon, iyang ipahunong ang unos o bagyo o kinitabo kay iyang pulong adunay gahom natong tanan. Tinuod may igsuon, karong panahon na, tagsa ta, uso na rin mga demonic possession, pero nabaw sa tanan, daghay mga dagway sa dautan, nga naghibog kadaot sa tao, gubat, kagubot, conflict, intolerance, hatred, animosity. Unsa pa diha, name it and you have it. Nangita o kanaglagan sa tao. They are faces, modern faces of evil
possessing everyone, but let us also stand by with Jesus. Nakita ko sa mong barog, mahimong partner sa Ginoo, mangita o gagawasan sa tao, gikan sa mga ulipon sa espirituhanong mga gahom na usahay naghari sa atong kalibutan karon. Mao kana ang ipinungdan nato sa Ginoo, believe in the power of God and allow God, His Word, to transform your life once and for all. Ning panahon namin igsuon, hatagan nato og mga 4 ka minuto ang atong seminarista mubasa sa pastoral letter nga gipadagat sa obispo ipabasa karong adlaw. For 4 minutes regarding charter change, at least we believe in the authority and power of the church commissioned by God. Mo na karon maminaw ta sa mong pastoral letter. Sulat pastoral aron magbinantayon batok sa malinlanghong pagbag-o sa nasudong batakang balaod. Minahal nga katawhan sa Dios, tuguti kami sa pagtimbaya sa tanan ug bulahan bag-ong tuig 2024. Sa ginaingon sa awit, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Kinabuhi nga tinuray nga nagsunod sa kabubuton ni Hesukristo nga mao ang dalan. Kamatuoran o kinabuhi. Juan 14, versikulo 6. Diha kang Kristo lamang makaplagan ang tinuod nga kausaban alang sa tinunay nga pagbag-o, paglambo o kalipay. Ang atong nasod gitay og nausab karon sa grupo nga buot mo pasiugda sa gitawag og chacha o charter change. Upabag-o sa atong batakang balaod sa nasod nga giaprobahan ni atong tuig 1987 human sa EDSA Revolution. Gani sumala sa balita sa Philippine Star ni adtong Enero 10 karong tuiga na ukay ang Senado sa gitug-an sa mismong senadora nga igsuon sa atong presidente nga aduna kunoy gihugon-hugon nga 20 milyones ka pesos nga ihatag sa matag distrito sa Kongreso nga isuhol sa mga tao aron mo pirma sa giingong People Initiative nga gikinahanglan aron pagsugod sa proseso sa pagbag-o sa konstitusyon. Gani, adunay mga papel nga mismong atong mga kaparian diha sa mga hilit nga kaparokyahan nakakita ug kini gisoy sa mga balayan ang papirma. We are aware that the petition shall be filed with Commission of Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1 the Constitution of 1987 through People's Initiative. Ang makapatingala mao nga walay konsultasyon ni bisan usang pagpasabot sa katawhan kung unsa ang unod ni anang papirmahan. Gawas pa ang papirmahan nakasuwat sa pinulungang Ingles o dili basta-basta nasabtan sa iyong lumulupyo. Ni nakadag lamang ang taong mupirma wala mayud unsay iyamahan. Mismong mga kongresista dili maon ng mangpondo gikan sa panlinasod nan ang pangana asam gikan ang maong kong kalidad. Dili nahinon kayan ang pagda nga adunay nasod ug siya politiko nga nagpasiudan niini dili alang sa kaayuhan sa pinhon nga sa kabus kundi alang sa Jacob nga tes. Sa posible taas sa termo sa mga opisyales nga dili gustong makuli sa puder sa mga nasuri mula sa daan sa lapit sa nasod. Dili dautan ng sultahon katawhan pinaagi unay nga People's Initiative apan walay klaro nga pagpasabot kun unsay bag-uhon sa balag ug ang piraman
mimong ubang senador o kongresista na puno sa duda imbis og people initiative. Dito na lang inuunig pagtawag og piso initiative. Dinayop na bag-uan sa bisan unsang balod. Apan nasayod ta nga ang problema sa atong nasod dili ang atong lab. Dili sayo wala pagtuman sa balod. Kundi masulbat ang pangurakot sa panggoberno kundi mahatang iyong pagtagad ang tinuod nga serbisyo ala sa mga kaus. Kundi limahan usisya sa mga korte ang tinawdaog o lupigan kung wala suaran sa mga nagatag o kadlo sa atan. Kung dili madlong ang ubang nabuti sa teritoryo, kung di tagag problema ilabi na sa pagtaas sa presyo sa mga liton, human sa krisis sa COVID, ug tungod sa nagkayera sa ubang nasod sa kalibutan. Busa, kaming inyong mga obispo, parian, na nawagan ng Pilipinong matuon, ayaw